Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naghihing dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at kayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, kapundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Kapakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang sponsor po natin sa misa ngayon ay ang Barangay St. Peter, Sangguniang Kabataan at si Joanna Navarro. Thanksgiving para kay Mrs. Emerita Lim, Athena Rueda Tiglao at Team Jobot. Special intention para kay Claire Tizon. At speedy recovery para kay Irene Martinez at CJ Navarro. Magandang gabi mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay nasa ikapitong araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ni San Pedro at San Pablo. Ang mamumuno sa pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng Misa ay si Reverendo Padre Paul Perlado of the Order of Friars Minor Capuchin. Tayo po ay magsitayo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking kakulangan. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, kawaan tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kaawaan mo ang iyong bayan at patawarin sa kanang kasalanan. Ito ang bumagapag na nagawang pagsuway ay mapawi ng iyong paumanhing bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo.
ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, tihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawa si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alitin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Siquem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hiling-hini ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hilirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hilirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magsagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hilirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hilirang ng Diyos. Tayo ko'y magsitayo para sa mabuting balita. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos sa ng ating niloloob.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Doong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang tuwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tuwing mong katahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang tuwing mo? Gayong katahilan ang nasa mata mo. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tuwing ng katahilan at sa gayoy makakita kang mabuti at maalis mo ang tuwing ng iyong kapatid. Mga kapatid ng mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumainyo po nawa ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid. Sa pitong araw na pala po ito, no? Ang ating pong misa novena, malapit na pong kapistahan ko. Ang ating pong mga patron na sina San Pedro at San Pablo. Ngayon po, pagtuloy po tayo nagdiriwang ng mga kapistahan ng mga santo. Sila po ating pong itinatanghal. Diba? Halimbawa, ito, kung isang espesyal na lugar. Kapag posisyon, nasa taas sila ng mga karosa, na puno-puno ng mga bulaklak. Ano po, no? Mga santo, mga patron, mga patrona. Ano po ang ating pong ginagawa. Tinatanghal po natin sila. Kumbaga, nandoon sila. Pero mga kapatid, bago natin sila makita doon sa taas, mahalaga natin makita na galing sila sa baba. Huwag kakalimutan, yung nasa taas ay nanggaling sa baba. Yun po mga kapatid, yung mahalaga ipinapaalala po sa atin ng tema po natin ngayon kung gabi, ang pagkikita ng San Pedro at San Pablo. Bago po natin sila matanghal bilang mga banal at kakilang sa nating haligi na ating simbahan, sino ba si Pedro at Pablo? Si Simon, si Saulo, yun po yung kanilang mga lumang pangalan. Sila po ay tulad natin na hina, nakasalanan, nagkukulang, nagapa, nagkakamali. Diba? Siguro naman po, pamilyar tayo, si Pedro, na dati pong mangingisda. Maraming beses yan, bumindo kay Jesus. Diba? Maraming beses na bumindo, diba? Sabi niya, sabi ng Panginoon, diba? Dadanasin niya yung paghihirap. Pero sabi ni Pedro sa kanya, wag mangyari sa Panginoon. Kaya sabi sa kanya, ni Jesus, lumayo ka sa tanas, lumayo ka. No? Sabi ng balakid, no? Dapat mangyari, di ba? Ang kalooban ng Diyos. Dito si Pedro medyo, medyo stop ito no? Impulsive very impulsive. At pinakasigat doon, no? Nung gabi na po rin hapon, sabi niya, iaalay mo ang buhay ko para sa'yo, Panginoon. Galing mo, alay mo Pero tandaan mo, Pedro, bago tumalaw ang manok, pinagkailan mo na ako. Hindi lang once, hindi lang twice, 3 times. Totoo, bingo talaga, di ba? 3 beses, pinagkain na siya. Hindi ko siya kilala. Pag kailangan ko ng manok, ayun, eto, na nga, yak siya, di ba? Dito mo natin, si Pedro. Ito si Pedro, At marami pang kwento matakpo natin, si Pedro, sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagkukulang. Si Pablo, dati mo pangalan, Saulo. Alam naman po natin, Saulo, masigasi, nakaaway ng mga Kristiyano. Diba? Taga-usig si Saulo Taga-usig yan. Kasi nga, nung hindi pa niya nakikilala si Kristo na tagapagligtas, ang pinaniniwalaan niya na ang mga Kristiyano ay isang maling paniniwala. Diba? Yung si Esteban, binabatonan doon siya. Hindi, pakain niyan. Tapos nag-volunteer siya. Pupunta ako sa Damasco, sa Syria, para hulihin ang mga naniniwala kay Jesus. Na doon yung sigasid niya, nausigin ang mga naniniwala kay Kristo. Pero sa daan na yun, kapatid, sa Damasco, yung nagpakita sa kanya, si Kristo muling nabuhay, doon namula ang kanyang mga mata. Pero,
No? Kahit sabihin natin na nakilala na si Kristo, nagkaroon siya ng pagpaniniwala sa Kanya, pero along the way natin, na si Pablo, nandun pa rin yung mga kahinaan niya. Kung titignan niya po sa kanyang liham sa mga taga-Korinto, di ba sinabi niya, no, na ipinapanalangin niya na tanggalin ng Diyos, no, yung balakid, no, sa kanya, no, bikinig, no, sa kanya, no, pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, no, higit pa ang grasya ko dahil sa lahat ng inyong mga tinitiis. No, kasi doon sa kahinaan, no, in weakness, power is perfected. Doon dumadali ang grasya. Pero natin doon, si Pablo, mahina. Para si Pedro, kaya na nakilala nila si Kristo, nandun pa rin yung kanilang ilang beses na pagkakagapa. Pero, no, ang mahalaga doon kapatid, ang Panginoon ay nagtyaga sa kanila. Nagtyaga sa kanila. Lagi nilang naalala sa kanyang mga pagkakamali at pagkukulang ang pangailangan na magkita. Atonement, to atone, para makita nila ang kanyang kasalanan, ang kanilang kahinaan, magbalik loob, at magsumikap na mag-uli. Kasi pwede, di ba? Pwede, si Pedro, ang nagkaila, pwede niyang gawin ang ginawa ni Judas. Di ba? Pwede siyang sumuko, magpikti na lamang. Hindi niya ginawa yun, kapatid. Hindi niya ginawa. Iniiyak niya yun. Iniiyak niya. Kaya nga, di ba, nung si Jesus muling nabuhay, tinanong siya 3 beses, Pedro, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? 3 beses binabawi siya sa 3 beses na itinailan niya si Kristo. Si Pablo, maraming beses siya, no? Nung nagkamali, inusig niya ang mga Kristiyano, pero binagkalooban siya ng napakahalagang misyon. Dadalhin mo ang mabuting balita, hindi lang sa Israel, pero higit sa lahat, dalhin mo siya sa mga Hentil, sa mga taong hindi Hudyo at malalayo at hindi nating nakakakilala kay Kristo na hindi nila alahin o hindi nila kaon. Apostle to the Gentiles. Pinabawi sila. Kasi si Jesus nagtitiwala sa kanila. At sila, nagtitita sila. Nakikita nila ang pagkakamali. Nakikita nila ang pagkukulang, naninigtuhod, nagbabalik loob, nagsisimula muli at nagpapatuloy hanggang ibigay nila ang pinakamahalagang o tanda na kailang pagtitita. Ano po yun? Sa kailang pong pagbibigay ng kanilang mga buhay para po sa ating Panginoon. Kaya po yung kapatid, hindi sila sinukuan ng Panginoon at hindi din sila sumuko sa kanila pong pagsusumika na sumunod sa Panginoon na pinakita po nila sa kanila pong pagkikita. Mahalaga po kapatid na nakita po natin sa buhay po natin, sa buhay din po ng ating mga kapatid. Kaya maganda makita mo yung gospel, di ba? Sa Ebanghelyo, napakaganda ng hamon, huwag mong husgahan, no? Huwag mong hatulan ang iyong kapwa. Kasi tayo, di ba may attitude tayo, na tila baga, yung ating mga kapatid o kasama na nakagawa ng pagkakamali, kasala, na kulang. Tila baga, hinahatulan natin sila, ay, wala na pag-asa yan, ganyan na lang, no? Para ba, no, parang wala, hindi na sisikatan ng araw. Di ba? Ganyan yung attitude natin eh. Minsan, di ba? Pumingin ka lang minsan sa social media, o nakita na pagkakamali, sobrang bashing niya. Para wala na siyang pagkakataon na magbalik, magbago pa. Teka muna kapatid, ipinapaalala sa atin. Kung si Pedro at si Pablo pinagtyagaan ng Diyos, diba? Paano pa kaya tayo? Diba? Hindi ba na tayo din pinagtyagaan ng Diyos? Yung mga nagkulang, yung mga nagkamali, maari ay paraan ito para sila ay magising, matuto, lumago, matuto. Diba? God will work wonders doon sa mga iba't ibang sitwasyon na ating mga pagkakagapa. Ang mahalaga lamang yung pagtitita, yung makita natin, ma-realize ang kailangan ng bumangon at matuto. At hindi lamang po sa kanila. Kasi sabi ko sa gospel, teka, madaling tingnan,
no? Masarap tingnan ng iba, pero tingnan muna ang sarili. Kaya hindi lamang, kaya pinapaalala niya, sige, kita mo yung iba. Pero ikaw, look, ako, nakita ko na ba yung sarili ko? Baka, no, saya ko na pagpestahan ang mga pagkukulang ng iba. Pero sa mga pagkukulang ko, hindi ko maamin, hindi ko makita, hindi ko mabatid, na ako din kapatid, tayo din kapatid, nagkukulang. Tayo din nagkakamali. Tayo din nagdadapa. Tayo din nangangailangan ng pag-ibig. Nangangailangan din natin matuto, bumangon, mag-isumika. Hindi lamang po ito sa kanila. Pero, sabi ng Panginoon, ito rin po ay sa atin. Sa atin. Ito po yung pangangailangan po natin lahat. Makita ang ating pong mga pagkukulang, magkita, humingi ng tawad, bumangon, no, matuto, at magsumikap na magpuli. Tulad ng ginawa ni Pedro at ni Pablo. Pinagtsagaan ng Panginoon. Mga kapatid, sa misa po nito, no, buong kababaang loob po natin ilahad ang ating mga sarili. Halaga po na makita po natin si Pedro, si Pablo, no, kinaawaan sila ng Diyos. Sana makita din lang sa buhay po natin na tayo, hanggang yung pagkapatawad, yung pagkapasensya, pagkapatawad ng Diyos sa atin, di ba? Kailangan lang po na makita natin yung pangailangan na to realize, to be aware, no, at to atone, magkita, humingi ng tawad, magpatuloy. At sana, bilang sa ating mga sarili, kung paano ang Diyos mahabagin sa atin, matutunan din po natin, pagsumikapan din po natin, maging mahabagin din sa ating kapwa. Kasi ang paglalakbay na ito, sa pagbabago, sa paglago, sa pagbabalik loob, ay isa pong sama-samang paglalakbay. Tayo po'y magsigaw. Manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pagkitungo natin sa ating kapwa. Ang tutugon po natin, Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yabit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Kasama po ng mga intensyon ay tinataas po natin sa banal na misa na ito, ay taas po natin sa Panginoon ang ating mga pansariling mga kahilingan.
Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at butihin na nagpapahayag ng aming pangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong siyang aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, ilikha sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming makasalanan at itaguyod mo ang bugati ng aming kalooban sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Idinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinanyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pag-iis siya na naig at ang kamatayan ay kanyang nagupi. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang aming tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Gayong banal dapat ang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong pinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, isilasamo namin pakabanilin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang makalog nito na aming nilalaan sa iyo. Ito na ay maging katawan na tugot na iyong anak at aming Panginoon Kristo na naputos sa pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin na din natin ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganun din naman nung matapos sa hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo ito at inumin ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa pagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginugunita namin ang pagkamatay na iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay parakyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinanangabitan. Kaya bilang pasasalamat niyo aming inalay sa iyo ang buhay at banal na pagkahay nito. Tunghayan mong handog nito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magasalo-salo sa kanyang katawan at tuloy mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin ng handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan naman niya kami magkamit ng pamana, kaysa na ng Diyos sa mahal na Birhen Maria, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa mga apostol, mga martir, na San Pedro at San Pablo, at kaysa na lahat ng mga banal namin na asang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito, ang aming kakipagkasundo sa iyo, ay magbunga naman ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibigay ng simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng ito na si Papa Francisco, ang aming obispo Onesto, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng inyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan nang itinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupoy mo at pag-isahin ang lahat ng mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid namin lumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang maararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningang walang mali sapagkat aming masisay ang kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagupiling naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala ang pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang bordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang nananahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagtanggap namin sa paitinabang, sa kapagkapatawad ng mga kasalanan, mapangatawanan nawa namin ang mga ito ay kaligtan at ang paglilingkod sa iyo ay taintim namin gampanan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo samantalang itinagawad ang pagkapan. Ama namin mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos lang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Spreading the good